Mga karapatan ng isang OFW. Hello! Welcome to my channel Boknoy TV. Para ma-update ka lagi sa aking mga bagong vlog, huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes at mag-share sa aking mga videos para malaman ninyo ang inyong mga karapatan na mga biktima. Para malabanan ang katiwalian at korupsyon sa pamahalaan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga karapatan ng mga OFW. Mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga karapatang ito ang pagsasama ng mga probisyon sa Philippine Overseas Employment Administration Standard Employment Contract na dapat sundin bago aprubahan ng POEA. Ngayon, tatalakayin natin ang mga karapatan ng mga OFW sa panahon ng trabaho at post-employment. Sa panahon ng pagtatrabaho. Sa panahon ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW ay may karapatan sa mga sumusunod na karapatan. 1. Karapatan sa sariling organisasyon. 2. Karapatan sa collective bargaining at negosasyon. 3. Karapatan, magsagawa ng mapayapang pinagsama-samang aktibidad, kabilang ang karapatang magwelga alinsunod sa batas. 4. Karapatan sa seguridad ng panunungkulan. 5. Karapatan sa makataong kondisyon ng trabaho. 6. Karapatan sa buhay na sahod, at 7. Karapatang lumahok sa mga proseso ng patakaran at paggawa ng desisyon na nakakaapekto sa kanilang mga karapatan at benepisyo alinsunod sa batas. Ang mga nabanggit na karapatan ay ibinibigay sa isang OFW sa ilalim ng Artikulo 13 Seksyon 3 ng 1987 Konstitusyon na nagsasaad na, "The state shall afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment opportunities for all." Panipid. Sa karapatan sa seguridad ng panunungkulan, ang mga OFW ay itinuturing na mga contractual na empleyado na ang trabaho ay nagtatapos sa pag-expire ng nakatakdang termino na nakasaad sa kanilang mga kontrata. Gayunpaman, tulad ng mga lokal na contractual o fixed-term na empleyado, ang mga OFW ay may karapatan din sa seguridad ng panunungkulan sa panahon na nakasaad sa kanilang mga kontrata. Upang bigyang diin, ang mga OFW ay hindi inaalisan ng kanilang seguridad sa panunungkulan kapag sila ay lumipat sa trabaho sa ibang jurisdiction. Kaya, sila ay may karapatan sa substantive at procedural due process bago ang pagwawakas. Maaaring hindi sila maalis sa trabaho ng walang balido o makatarungang dahilan gaya ng itinakda ng batas at ng hindi dumaan sa tamang pamamaraan. Post-employment. Bago ang mga desisyon ng Korte Suprema sa Antonio M. Serrano vs. Gallant Maritime Services, Inc., ang isang OFW na tinanggal sa trabaho ng walang makatarungan, balido, o autorisadong dahilan, gaya ng tinukoy ng batas o kontrata, ay may karapatan sa mga sumusunod. 1. Buong reimbursement ng kanyang placement fee na may interes na 12% kada taon, at 2. Alinman sa kanyang mga sweldo para sa hindi pa natatapos na bahagi ng kanyang kontrata sa pagtatrabaho o 3 buwan para sa bawat taon ng hindi pa natatapos na termino, alinman ang mas mababa. Gayunpaman, pinaniwalaan ng Korte Suprema sa mga kaso ni Serrano at Semir na ang sagnay na, o para sa 3 buwan para sa bawat taon ng hindi pa natatapos na termino, alinman ang mas mababa, ay labag sa konstitusyon. Kaya, tulad ng kasalukuyang kinatatayuan, ang isang OFW na natanggal sa trabaho ng walang makatarungan, balido, o autorisadong dahilan ay may karapatan sa mga sumusunod na money claim. 1. Buong reimbursement ng kanyang placement fee na may interes na 12% kada taon, at 2. Lahat ng sweldo para sa hindi pa natatapos na bahagi ng kanyang kontrata sa pagtatrabaho. Upang tandaan, ang pananagutan ng employer at ng recruitment placement agency ng isang OFW para sa anumang mga claim sa pera na nagmumula sa relasyon ng employer-empleyado o sa bisa ng anumang batas o kontrata, kasama ang mga claim na tinalakay sa itaas, ay dapat na magkasanib at magkahiwalay. Sa madaling salita, ang isang OFW ay maaaring magsampa ng alinman sa mga claim sa itaas laban sa kanyang employer o sa kanyang recruitment o placement agency. Sana nakatulong ang video na ito. At huwag kaliligtaan panoorin ang mga i-upload kong mga videos. Thank you for watching.